Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay February 7, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 6, verse 30 to 34. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at inulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na pook, upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis sila, lula ng bangka, at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao ay patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at may nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niyang napakaraming tao. Nabag siya sa kanila sapagkat para silang tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nako, magandang araw po, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Ngayon ko lang nalaman na international na pala ang naaabot natin, kaya hindi ko alam kung paano ko kayo babatiin. Sa gospel natin, kinukwento yung pagbabalik ng mga alagad mula sa kanilang misyon. Naalala niyo po yun, yung sinugo sila ng dala-dalawa. At sa kanilang pagbabalik, marami silang kwento, marami silang ginawa, at siguradong pagod na pagod sila. Kaya ano ang sabi ni Jesus sa kanila? Sumama kayo sa akin sa ilang na lugar at magpahinga muna. Sa gospel natin for today, malinaw yung dalawang mahalagang aral ng Ebanghelyo. Una, ang pahinga ay bahagi ng misyon. At pangalawa, hindi ka mabubuhay sa paglilingkod kung ubos na ubos ka na. Alam ni Jesus na hindi tayo makina. Alam niya na kailangan ng katawan natin, ng isip natin, at ng puso natin ang pahinga. Pero nang makita niya ang maraming taong naghihintay, nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Paano ba natin to ilalapat sa buhay natin? Una, marami sa atin ang pagod na. Pagod sa trabaho, pagod sa problema, pagod sa responsibilidad. At alam niyo po ba, meron ding mga taong pagod na sa kaiisip. Kaya po kung minsan, may nagbanggit nga sa akin, alam mo ikaw, Brother Sam, gabi pa lang hinihintay ko bago ako matulog, yung gospel mo. Yung gospel reflection. Parang ito yung gusto niya mag-recap for the day. Dahil pagod na sa buong magdamag, sa buong maghapon. Gusto nating magpahinga. Pero parang laging may bagong kailangan gawin. Kaya yung gospel natin ngayon ay nagpapaalala na ang tunay na pahinga ay hindi ibig sabihin tumatakas tayo sa tungkulin. Hindi ibig sabihin tinatakasan natin responsibilidad, tinatakasan natin problema. Yung tunay na pahinga ay yung pahinga with Jesus, kasama si Jesus. Kapag napapagod ka, hindi ka tinatawag ng Diyos para sumuko, kundi tinatawag at inaanyayahan ka ng Diyos para lumapit sa Kanya at magpahinga. I know some of you nagising pa ngayon, maraming iniintindi, maraming burden, maraming alalahanin. Ito yung magandang pagkakataon na magpahinga tayo. Isang tabi mo muna at sa halip na mag-worry, ilaan yung oras sa panalangin at pagninilay. Kaya paano natin mai-apply ang mabuting balita na ito? Number 1,
Bigyan ng oras ang tunay na pahinga. Yung pahinga, hindi lang ito yung pagtulog, hindi panonood ng Netflix, kundi yung pahinga, ito yung bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na manahimik kasama ang Diyos. Huwag mo munang intindihin yung bayarin mo, huwag mo munang intindihin yung mga nagagalit sa iyo, yung nakakasakit sa iyo. Tumahimik ka lang muna kasama ang Diyos. Pangalawa, matutong magsabi na magpapahinga muna. Hindi ka hinaan na magpahinga. Ito ay wisdom. Ito ay kailangan ng ating katawan. At pangatlo, alagaan natin sarili natin para makapaglingkod tayo ng maayos. Hindi ka nakakatulong sa iba kung ikaw mismo ay pagod na at ubos na. Let us pray. Panginoong Yesus, salamat dahil naunawaan mo ang aming pagod. Turuan mo kaming magpahinga, hindi malayo sa iyo, kundi kasama mo. Bigyan mo kami ng lakas upang patuloy na maglingkod, upang patuloy namin harapin yung aming mga responsibilidad, yung mga problema na kami rin ang gumawa. Turuan mo kaming magmahinga upang may bagong sigla kami at pag-asa sa darating na bukas. Amen. Kung meron kang kakilalang pagod na sa buhay, nawawala ng lakas, o nangangailangan ng pahinga sa puso, baka ito yung gospel na kailangan nila. I-share natin muli ito sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, kapamilya o sa classmate. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.